Hello mga Marikoy, welcome sa aming mini vlog. Eto nga pala yung ganap namin mga Marikoy. Kasama nga namin nito si Mama at andito nga kami ngayon sa vulcanizing shop. Dahil papahangin na namin tong gulong ng bike ni Baby Elise dahil lumambot na nga. At sa wakas mga Marikoy, tapos na siyang mahanginan kaya eto at pwede na nga siyang gamitin ulit ni Baby Elise. Matagal kasi itong natambak at hindi nagamit ni Baby Elise kaya siguro lumambot na nga yung gulong. Fast forward mga Marikoy, kinagabihan na nga pala to. At eto nga kaming dalawa ni Baby Elise for the kain nga kami ng mga oras na yan. Sinusubuan ko na nga lang siya para nga hindi makalat kumain. Kapag siya lang kasi ang mag-isa mga Marikoy na kumakain, na abutin nga siya ng siyam-siyam at sobrang kalat pa nga. At maya-maya pagkatapos namin kumain, nilinisan ko na nga rin siya at eto, inaantok na nga ang bata. O diba, halatang antok na talaga siya. Habang siya ay nagpapaantok, eto ako at magpapagpag nga dito sa aming higaan. O diba, pinahiga muna ang bata bago magpagpag. Napakagaling! Imbis na magpagpag ka muna bago mo pahigay ng Junakis mo, pero ang ginawa, pinahiga nga muna ang bata bago magpagpag. Diyos me, ka talaga Mari. Fast forward mga Mari ko, hindi na ako naging okay no mga oras na to. Kita nyo naman sa mga mata ko na hindi talaga ako okay dahil ako ay umiiyak ng mga oras na yan. Ito kasi yung pinakaayokong naririnig o nangyayari sa mga magulang ko mga Mari ko. Na yung isa nga sa kanila ay nasa ospital. Ito nga yung si Papa mga Mari ko, dinala nga siya dito sa ospital dahil nahirapan nga daw siyang huminga. Yung nag-video ng mga oras na yan mga Marikoy ay yung mama ko. Hindi na nga daw nila makausap ng maayos si Papa at hindi na nga rin daw siya nakakakilala. At kita nyo naman sa video mga Marikoy na hirap nga siyang huminga kaya ayan nilagyan nga siya ng oxygen. Habang ine-edit ko to mga Marikoy, naiiyak pa rin talaga ako. At ang mga oras na to mga Marikoy, nasa bahay na nga pala sila. Hindi nga kagad kami makapunta dahil nga gabi na at wala rin kaming pamasahe. Pero eto nga yung papa ko, hindi na nga siya nagre-response kapag kinakausap siya. Kaya kinabukasan mga Marikoy, kahit nga hirap ako sa pagbiyahe dahil ako ay nahihilo at sukahin, pumunta pa rin kami. Ito nga ang naabutan ko mga Marikoy, hirap na siyang huminga at nakatubo na nga yung papa ko. Wala akong ibang nagawa kundi nga lumuha. Nung una ko siyang nakita mga Marikoy, biglang bumagsak talaga yung luha ko. At ito na nga yung hindi namin inaasahan talaga mga Marikoy. Nagchat kasi yung mama ko mga Marikoy na parang humihina daw yung hininga ni papa. Ako talaga ang papasok sana nun kaso humahabol sa akin tong anak ko. Kaya ang pinapasok ko na nga lang ay yung lola ko dahil kasama naman namin siya. At paglabas niya ulit mga Marikoy, ayun, sumenya siya na wala na nga daw si Papa. At kinabukasan, eto na nga si Papa mga Marikoy, nakahiga na nga siya at hindi na nga siya ulit gigising pa. Habang nag-edit ako at nagpo-voice over mga Marikoy, naiiyak pa rin ako. At hindi ko alam kung kaya kong tapusin tong pagpo-voice over ko dahil hanggang ngayon hindi ko pa nga rin tanggap na wala na yung Papa ko. Pero pipilitin ko pa rin tapusin tong pagpo-voice over ko mga Marikoy. At fast forward mga Marikoy, pinsan ko nga pala to at naglalakad nga kami ng mga papeles ni Papa. Kahit ayokong lakarin at labag nga sa loob ko, pero eto ako at nilalakad ko dahil ako lang naman talaga ang pwedeng maglakad. Ayoko talaga na ako yung maglalakad ng death certificate ni Papa pero walang iba mga Marikoy kundi ako lang. At eto nga yung pinakanalungkot talaga ako mga Marikoy. At ang mga oras na to mga Marikoy, bumili kami ng mga kutkutin at nasa isip ko nito mga Marikoy, bakit ganito? Bumili kami ng pagkain pero hindi na para pagsaluhan pa kundi para sa makikilamay kay Papa. Ito nga rin yung isa sa mga dahilan mga Marikoy kung bakit napakatagal kong walang upload. Dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin tanggap na wala na nga yung Papa ko. Na sana panaginip lang tong lahat nanto, na sana bangungot lang to. Kaso ito totoo talaga siya mga Marikoy at hindi talaga kami makapaniwala, lalo na nga ako. Noong mga oras na yun mga Marikoy, tawa-tawa lang kami dyan ng pinsan ko, ni Mama, ni Baby Elise. Pero wala, sa loob-loob namin sobrang sakit pa rin talaga. At nagpunta nga pala dito yung mga pamangkin ko mga Marikoy para nga silipin yung tatay nila. At kinabukasan umuwi nga rin sila dahil nga may pasok pa yung mama nila sa trabaho. At hinatid nga rin namin sila sa sakayan dahil hindi naman nila kabisado dito. O diba, kung kailan malayo kami na kompleto silang magpipinsan. Ito nga yung pinaka nakakalungkot sa lahat mga Marikoy, na yung reunion namin ay hindi na nga kompleto. Tumatawa-tawa lang kami ng mga oras na yan, pero ako sa dibdib ko bigat na talaga ako. At eto nga ako, nandito ko kay Papa nagbabantay. O diba, napakasakit man isipin pero ito totoo talaga siya mga Marikoy. Habang nagbabantay ako kay Papa mga Marikoy, sobrang sikip na nga ng dibdib ko pero hindi ko siya nilalabas
labas mga Marikoy. Ayoko kasing ipakita kila mama o sa mga kasama ko dito na umiiyak ako. Pero syempre alam naman nila at napapansin naman nila na hindi talaga ako okay. Ganito pala yung pakiramdam kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, lalo na nga yung papa mo yung nawala. Grabe, napakasakit sa pakiramdam, sobrang bigat sa dibdib. Ito nga pala si Baby Elise mga Marikoy. Nung una nga ay takot siyang sumilip kay papa dahil natatakot siya. Pero eto nga at sumisilip na nga siya kay papa. At sa tuwing meron ngang nangaaway sa kanya, lumalapit nga siya kay papa at hinahawakan nga niya yung kabaong para nga magsumbong. Miss niya na yung tatay niya mga Marikoy.